Pamilyar ka rin ba sa gulay na patola? O di kaya naman ay madalas mo nga itong marinig bilang joke kung sakaling sa biro ay madali kang maniwala. Isa ka ngang patola. Subalit batid mo ba na napakahusay rin pala ng gulay na ito at maraming daladalang sustansya? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang iba't ibang gamit at benepisyo sa ating kalusugan ng gulay na patola. At baka magulat ka nga na pati ang bulaklak pala nito ay magugulay pala. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang lufa o lufa, na kilala rin sa Katagalugan bilang patola, ay tumutukoy nga sa bunga ng gumagapang na halamang Lupha aegyptiaca at Lupha acutangula, na kilalang kinakain bilang gulay dito sa atin na kadalasang isinasangkap sa pagluluto ng miswa. Popular itong gulay sa mga bansang India, China, Vietnam at maging dito sa atin sa Pilipinas. Kung sakaling matured na nga ang bunga nito, ito ay magtataglay ng maraming mga fiber na kadalasang kinukuha at ginagawang lufa o scrubbing sponge para sa kusina at maging sa paliligo. Ang salitang lufa ay buhat nga sa Egyptian Arabic name ng isang botanist noong 17th century at tinatawag namang Chinese okra sa North America. Subalit maliban sa sangkap nga ito sa gulay na miswa, ay marami pa pala itong magagawa at daladalang sustansya. Maliban sa ginagawang scrub ang animo sponge nitong bunga, kung mahinog na, ay maaari mo rin itong pakuluan. At ang pinaglagaan nito ay isang mahusay na medisina. Ito ay mahusay na panglaban upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng lagnat at mga problema sa ilong gaya ng sinus. Napakainam rin ito para sa mayroong arthritis, muscle pain, at chest pain. Ito ay makatutulong rin upang maibalik ang irregular na buwan ng dalaw para naman sa mga kababaihan. At upang makadagdag naman ng gatas para naman sa mga nagpapasusong ina. Ang lufa nito bilang pangkuskos sa balat ay mahusay na nakaaalis ng mga dead skin at nagpapaganda ng balat. Minsan ay sinusunog rin ito at ang abo naman ay inilalagay sa gilid ng mata o sa balat upang makabawas ng mga eye bags at ilang marka sa ating mukha. Madalas din itong mapapansing sangkap sa mga cosmetics o pampaganda sapagkat ito ay mahusay ding mag-detoxify ng ating mga skin o balat. At sa bansang Paraguay nga, ito naman ay inihahalo nila sa ilang gulay at mga recycled na plastic upang magamit sa paggawa naman ng mga mamahaling muebles. Samantalang sa ilang parte ng India, lalo na nga sa rehiyon ng mga Bhojpuri, maging ang bulaklak nito ay ginugulay nila. At kadalasan nga ring pinapatubo sa gilid ng mga malalaking gusali upang magsilbing lilim, lalo na nga sa panahon ng tag-init. Hindi ba't marami pa palang gamit ang gulay na patola? Dahil dito nga sa atin ay kilala lamang itong sangkap sa pagluluto ng miswa. At sa ibang lugar pala, ito ay mabisang medisina. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim na patola sa inyong hardin o sa bakuran? At sa inyong probinsya, ano ang tawag mo dito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa prutas na kundol? Isang halaman na bahagi nga ng awiting bahay kubo. Subalit bibihira nga lamang ihain sa ating mga hapagkainan. Nakakita ka na ba ng prutas na kundol?
isang animoy kahugis din ng pakwan at ng upo at mabilis din lamang tumubo kung saan-saan. Hindi nga ito masyadong kilala at hindi gaanong pinapansin, subalit napakarami pala nitong mga benepisyong dala-dala. Mainam pala ito para sa mayroong diabetes, nagpapababa ng blood pressure level, gamot sa kagat ng ahas at mga problema sa ating bato. Kaya naman halika at sama-sama nating tuklasin ang mga nakamamanghang pakinabang pala ng prutas na kundol. Benincasa hispida, wax gourd, ash gourd, winter gourd, winter melon o mas kilala natin bilang kundol. Opo, isang uri ng prutas ang kundol. Subalit, kadalasang iniluluto at kinakain bilang gulay. Nagmula dito sa Katimugang Asya ang kundol at binansagan nga itong ash or wax gourd dahil sa animoy mga puting abo o wax na bumabalot sa mga bunga nito. Mayroon itong mga dilaw na bulaklak at namumunga sa pagitan ng June hanggang Setyembre. Batid mo ba na maraming gamit ang kundol? Una, ito lamang naman ang flavor ng sikat na winter melon milk tea na ating nabibili. Ipinapalaman din ito sa hopya at maaari mo ring gawing tsaa. Sa Cambodia nga ito ay ginagawang sabaw o iginigisa kasama ng baboy. Ginagawa din itong candy sa China at flavor ng kanilang sikat na mooncake sa Taiwan. Samantalang sinasabawan ito sa Vietnam dahil ito raw ay mainam sa nagpapagatas na ina. At syempre dito sa atin sa Pilipinas, atin nga itong iginigisa at sinasabawan kasama ng karne, isda o manok bilang pangpalasa. Subalit bukod sa ito ay maraming pakinabang sa kusina. Batid mo rin ba na isang mainam na gamot at panglunas pala ang prutas na kundol? Sapagkat ito ay isang diuretic, mainam itong panlunas sa mga kagat ng ahas. Gayun din sa mayroong hypertension, nagpapapayat at may problema sa bato. Dahil mayaman nga ito sa mga mineral, amino acid, organic acid, natural sugar at mga vitamina. Mainam din ito sa mayroong acid reflux o sa mga tao na mayroong mataas na acidity, ulcer at heartburn. Nagsisilbi itong natural na alkaline at pinagmumulan ng vitamin C at flavonoids na mahusay sa ating immune system. Kung may problema din kayo sa tiyan gaya ng constipation, stomach ulcer at di natutunawan, mainam din ang pagkain ng kundol. Para naman sa mayroong type 2 diabetes, makatutulong din ang kundol upang mapababa ang sugar level sa ating katawan sa tulong ng carotene, potassium at vitamin C nitong tinataglay. Dahil nagtataglay din ito ng gallic acid, mainam nga ito bilang isang anti-inflammatory agent. Subalit wag din naman ang labis na pagkain o pagkonsumo nito dahil maaaring magdulot ito ng calcium deposition at maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng bato sa bato. Kaya naman huwag mong babaliwalain ang prutas o gulay na kundol. Pwede mong gawing substitute sa kalabasa, sa sayote o sa ampalaya at marami rin palang vitaminang daladala. Ikaw, nakatikim ka na ba ng kundol? O baka nga, hindi ka pa nakakita? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong